Hi, magandang umaga, magandang tanghali, o magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Tyron John Gutera. Bale, isa akong independent stock trader at ako ay nagsusulat din sa aking blog na pinamagatang kong Pinoy Stock Exchange na aking sinimulang magsulat since last year. I think February 2014. Hindi ako nagkakamali. Start ako magsulat din. Bali, ang layunin ko sa pagsusulat ng blog na yun ay para maipakita ko kung gaano kadali na magsimula sa pangangalakal sa stock market. So, yun. Tsaka gusto ko rin i-break yung misconception na ang stock market ay hindi para lamang sa mayayaman, kundi pwede rin ito sa mga pangkaraniwang mamamayan katulad ko. Tsaka hindi rin ito uh, para lang sa mga foreigners. Kasi kung mapapansin nyo, pag nakikinig kayo ng mga balita, lalo na sa mga financial channel like yung ENC, lagi nilang nababanggit na karamihan sa nangangalakal sa Philippine Stock Exchange ay mga banyaga dahil sila yung may pera. Pero hindi to eksklusibo para lang sa may mayayaman at banyaga. Kahit sino pwede mag-trade sa stock market. Tsaka gusto ko rin ma-feel yung gap na sa madaling salita, gusto kong mas marami pang mga pangkaraniwang Pilipino na mag-participate sa Philippine Stock Exchange. Kaya sinimulan ko rin yung vlog na yun. Kasi napapansin ko sa karamihan ng mga stock market experts, stock market gurus, mga stock brokers, lagi ko napapansin nagsasalita sila sa wikang dayuhan imbis na sa sarili nating wika. Kaya siguro maraming tao hindi hindi nakukumbinsi na magsimula sa stock market. Pero may mga ilang authors na nagtry na magsulat sa Tagalog. Katulad ni Bo Sanchez, meron siyang uh, Tagalog version ng how I taught my mate to trade, to invest in stocks. Pero uh, if, kung susuriin mo lahat ng mga literature o mga panitikan patungkol sa Philippine stock market, tsaka yung mga research paper, lahat ay sinusulat pa rin sa Ingles. Kaya hindi ito, sa tingin ko, hindi ito nauunawaan ng mga pangkaraniwang Pilipino. So, yun yung pinaka layunin ko sa pagsusulat sa Pinoy Stock Exchange. Pero, eventually, medyo tinamad din ako magsulat. Talagang tinamad. Hindi lang medyo. Kung mapapansin nyo, yung huling post ko po sa vlog na yun since last year. Ang dahilan nun, hindi lang sa simple tinamad ako. It's more of, napapansin ko, yung iba, nagtatanong pa. Uh, Medyo detalyado na nga yung pagsusulat ko. Bigla pang itatanong, uy, paano ba magsimula? Pero kaya ang parang naging conclusion ko, hindi lahat ng tao ay natututo through reading. So, kailangan may guide, kailangan may instructional videos para talaga magsimula. So, ito yung pinakadahilan ko kaya bakit iniba ko ang the way paano ipaliwanag ang stock market sa pamamagitan ng videos. So, ngayon, since ang video na to ay dedicated sa gustong mag-participate sa Philippine stock market at gustong malaman paano nga ba magsimula, ito yung tatalakayin natin sa araw, sa umaga o sa gabing ito, kung saan man kayo naroroon. Lalo na sa mga kababayan nating OFW, magandang extra income to, yung pagte-trade sa Philippine Stock Exchange kesa pinapatulog nyo lang yung pera nyo sa bangko o pinapadala nyo to sa naman, wag naman sana kung masyado maluho yung kamag-anak nyo dito sa Pilipinas, wag naman sana, pero kung ganun yung sitwasyon nyo mas maganda eh mas maganda i-invest nyo lang sa Philippine Stock Exchange. So, simula na tayo sa ating
bansa ngayon. So, paano nga ba mag-invest sa stock market? So, ito yung dalawang layunin natin. Una, tatalakayin natin ano nga ba yung stock market. Katapos nating matalakay, ano nga ba ang stock market? Paano ba magsimula? So, para maintindihan natin paano nga ba nagtatrabaho ang isang stock market? So, how it works. Mas mabuti talakayin muna natin yung mga kumpanya o paano ba nagsisimula ang mga kumpanya sa pagtatayo ng kanilang negosyo. Kasi ang Philippine stock market ay binubuto ng iba't ibang kumpanya na nakalista sa stock market na pwede mong bilhin at ibenta. So, tignan natin. Ano nga ba? Paano ba nagsisimula ang mga kumpanya? So, gusto kong magkwento o ipaliwanag ng stock market sa pamamagitan ng isang kwento. Ang kwento ng Team Matakaw Foods Incorporated. So, may dalawang magkaibigan. Sila yung mga artista na dating sikat, medyo nalaos na. Parang tumatanggap na TV network. Dahil may bagong series ng artista na sumikat. So, sila ay si Alden at May. So, wala na. Laos na yung tambalang Aldab. So, kailangan nila ng another source of income. Dahil lalaos na nga sila. So, napapansin nila, magandang negosyong itayo, syempre ay isang karinderya o munting restaurant. Dahil napapansin nila na ang pinakamabentang commodity o produkto ay ang pagkain. Dahil isa to sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. So, yun. So, nagplano sila, magtayo ng negosyo, which is isang restaurant. Kumanap silang kakilala na pwede magluto, pwede mag-empleyado sa kanilang restaurant. Ayun, ano pa kailangan nila para maitayo yung restaurant? Sabihin na natin, kailangan nila ng 100,000 pesos para maipatayo yung munti nilang negosyo. Ngayon, may problema sila. Ang problema nila, 19,000 pesos na lang ang natitira nilang pera. Dahil nung panahon na sikat pa sila, hindi nila naisip na malalaos din sila eventually. So, kung ano na lang pinagagawa nila sa pera, bumili ng mansyon, bumili ng kotse, pumunta sa iba't ibang bansa sa Europa na hindi nila inisip na kailangan din nila mag-ipon. So, ito na lang talaga natitirang pera na pangkapital nila. 90,000 pesos. Assuming tig 45,000 pesos sila. So, kulang pa sila ng 10,000 pesos para makapagsimula ng kanilang restaurant. So, pareho silang iisip. Saan pa sila pwede makakagilip ng 10,000 pesos. Ayun, may mga ilang institusyon o grupo ng mga tao na pwede nilang pagkunan ng pera. Isa dito, pwede silang mag-apply ng small business loan sa isang bangko. Sa bangko, nire-require nila at least kumikita ka ng 40,000 pesos kada buwan. Isa pa doon, kailangan may collateral ka na property. Pwedeng isang commercial space or bahay mo na pwede mong isanla. So, medyo alangan si Alden tsaka si Maine dahil sa tagal nilang naging sikat, di nila nakuha na mag-invest sa isang bahay. So, wala silang bahay na pwedeng i-collateral. Pareho pa rin silang nakatira sa mga magulang nila. Assuming ganun yung sitwasyon nila. Pwede rin naman silang umutang sa Bombay. Yung 5-6 na tinatawag. Kaso, may limitasyon si Mr. Bombay, si DJ Bombay. Hanggang 5,000 lang pwede niyang ipautang.
Yun na yung pinaka-limit niya. Kailangan ni Alden at Maine, kailangan nila ng 10,000 pesos. Pwede rin sila humingi ng tulong sa kanilang pamilya o kamag-anak. Kaso, katulad nila, ng pamilya at kamag-anak, binigyan nga nila ng pera nung panahong sila'y sikat pa. Kaso, nilustay din yung pera nila. So, hindi sila pwedeng umutang sa bangko dahil hindi pa nga sila nagsisimula eh. At ang nire-require pa ng bangko, dapat 40,000 pesos ang kanilang kinikita kada buwan. Hindi pa nga nila matatansya yun kung gano'n na magiging kita nila. Si Mr. 5'6", hanggang 5,000 lang talaga. At wala rin pera ang kanilang mga kamag-anak. So, isa pa nilang pwedeng pagkunan ng kapital, pwede silang humanap ng kapwa investor na magiging kaparte nila sa pagmamay-ari ng kumpanya. Itong si investor na ito, not necessarily na pwede siya makialam sa negosyo, pero more of a minority shareholder siya sa kumpanya na yan. Meaning, meron siyang pera na nilaan sa kumpanya na yun, pero in return, magiging parte siya sa either success o kung sakaling pumalya yung negosyo, kaparte siya sa success or failure ng negosyo na yun. So kung success yun, kanyang magiging benefit, magkakaroon siya ng dividendo. Yung dividendo, usually binibigay yung pag maganda ang kita ng negosyo. So, meron siyang passive income. Kahit hindi siya actively nagmamanage ng kumpanya na yun, meron siyang natatanggap na pera. Aside doon, kung meron pa siyang isang kakilala na gusto rin maging investor ng kumpanya na yun, at maganda ang prospect ng negosyo, na may posibilidad na lumaki pa ang kita niya sa inaharap, pwede niya ring ibenta yung pagmamay-ari na yun in the form of stocks, tinatawag. Yung parte niya sa kumpanya na yun. So, it's either pwede niyang ibenta yung stock or kumita siya through dividends. So, ito yun. So, ito yung plano ni Main at Alden. Mag-i-issue sila ng stock. Yung 10% ng kanilang negosyo, ibabahagi nila yun sa isang minority stockholder. So basically, si Alden at si May, mga majority stockholders sila. So 50-50 sila. 50-50, pero ngayon dahil may ini-invite silang another stockholder, so take na lang sila. Take for 45% para mag-comprise ng 90% ownership ng Team Matakaw Incorporated. So yun. So, yun yung naisip nila, maghanap ng stock investor. Isa pang magandang bagay sa pagkakaroon ng extra pondo sa pamamagitan ng stocks, hindi sila obligado na magbayad sa investor hanggat hindi pa sila kumikita. Hindi katulad ng bangko, may itinatakda silang due date. May tinatagda silang due date na kailangan at saka may required amount na kinikita ka dapat every month. Pero sa stocks, may flexibility ka na hindi mo muna bayaran ng dividend yung investor mo. So may flexibility ka for growth. So maraming kumpanya, kahit yun, kahit sa Amerika, kahit dito rin sa Pilipinas, ito ang pinipili nilang pagkunan ng kapital, ang pag-i-issue ng stocks. So sa stocks, pwede sila maghanap ng kaibigan, kakilala, o dating boss na pwedeng maging stockholder. So may nakuha silang stockholder, si Mark. So nilang matagal nang kakilala. So si Mark, may extra siyang pera
10,000 pesos, binili niya yung stock na binibenta ni Alden at Main para mapunan nila yung kakulangan nila sa capital na 10,000 pesos. So, yun, bumili si Mark. So, nakumpleto na nila yung kailangan na kapital, yung 100,000 pesos para makapag tayo ng isang restaurant. Ngayon, dahil maganda ang kita, lumipas ang isang taon, kumita na sila ng 50,000 pesos. Itong 50,000 na to, ito yung natira after ng lahat ng mga ginastos nila. Yung tinatawag na net income. So, ito yung pinaka-pera, yung tubo na tinatawag after isubtract lahat ng gastos. So, ngayon, dahil 50,000 pesos, dahil kumikita sila, binibigyan nila ng dividend si Mark ng 1,000 pesos. Sa usapan sa Team Matako Incorporated, ang usapan nila, kung maganda ang kita, bibigyan nila si Mark ng 1,000 pesos kada quarter or kada ikatlong buwan. So, every March, every June, September, December, may tinatanggap na 1,000 si Mark. Ito yung parang reward niya sa pag-risk ng 10,000 pesos niya sa negosyo ni Alden at Main. So, dahil marami silang kita, nakaipon sila ng maraming pera. Ayun, itong si Mark, napakayabang. Napakayabang niya. Sitting pretty, matanggap ng 1,000, wala siyang ginagawa. Hindi naman siya naaabala sa pagmamanage. Matanggap lang siya ng 1,000 pesos kahit natutulog. Ngayon, kaya siya na malaking problema dahil mayabang siya. Nainggit ang mga tropa ni Mark. Lagot. Lagot siya. So, dahil nainggit yung mga tropa ni Mark, gusto rin maging stockholder. Ang solusyon niya, ibenta yung stock niya sa willing na magbayad ng malaki. So, ito yung mga tropa ni Mark. Yung best friend niya, willing bilhin yung stock niya ng 10,500 pesos. Kung matatandaan natin, yung initial na nilabas na pera ni Mark ay 10,000 pesos. Ngayon, itong friend niya, para makuha yung stock niya, in-offer siya na 10,500. Pero ayaw ni Mark yun. Kasi kumikita na nga siya ng 1,000 kada quarter. Yung friend niya, doble. From yung sa initial niyang binayad, dodoblehin niya yun. Dahil nakita, itong pangalawang kaibigan niya, nakita niya yung prospect na mas lalo pang kumita yung restaurant ni Alden at Main. Yung Team Matakaw Incorporated. Napaka positibo ng kanyang perception sa negosyo na to. Kaya 20,000 pesos. Yung friend number 3 niya, mas positive. Mas positive pa dun kaysa sa friend number 2 niya. At mas may maraming pera. So, dahil si friend number 3 ay may 30,000 pesos, mas siyang pinakamalaking offer, binenta yun ni Mark sa ganong halaga, sa 30,000 pesos. Ngayon, ang kinalabasan, kumita siya ng extra 20,000 pesos sa pagbenta. Minus na to sa nilabas niyang 10,000. Dahil 30,000 yung binili, yung stock sa kanya. So, may kita siyang 20,000 pesos doon. Pangalawa, kumita pa siya ng 4,000 pesos. Assuming, 10 taon niyang hinawakan yung stock na yan. So, may 20,000 sa tinatawag na capital gains dahil may kakilala siya na gustong bilhin yun na triple sa amount na nilabas niya para bilhin yung stock na yun.
At kumita pa siya ng 4,000 pesos dahil sa dividend sa isang buong taon na hinawakan niya yung stock. So, mo total, kumita siya ng 24,000 pesos na wala masyadong ginagawa. Ngayon, pabalik tayo sa mga majority stockholder, si Alden at May ng Team Matakaw Incorporated. Hindi sila nakokontento na karinderya lang sila, kumikita na ng 50,000 pesos kada taon. Gusto nilang maging social na restaurant at kumita ng milyon-milyon hanggang sa bilyon-bilyon kada taon. So, yun yung parang pinaka long-term goal nila. So, lumipas ng 5 taon, medyo gumanda ang kita nila, pero yung kita nila ay hindi pa rin sapat para sa expansion plan nila. At isa pang problema ni Alden at May, naubusan sila ng kakilala na pwede pang maging stockholder ng kanilang negosyo. Kaya ang naisip nilang solusyon para madali silang makahanap ng investor na hindi nagre-rely lang sa contacts nila, sa kapamilya at mga kaibigan nila o mga naging katrabaho nila dati. Pinalista nila yung kumpanya nila sa Philippine Stock Exchange. Ang Philippine Stock Exchange, isa siyang merkado o isang maituturing natin, sabihin na natin palengke. Sa madaling salita, palengke siya. Pero imbes na ang paninda dito puro mga prutas, mga bigas, ang binibenta at binibili dito ay yung mga shares ng kumpanya. Yung parang nakita natin sa halimbawa natin kanina, yung stock ni Mark o yung kakilala ni Alden at May. Dito, sa Philippine Stock Exchange, hindi mo na kailangan maghanap ng kakilala kasi may mga investor na nakaantabay na handang bumili ng stock as long as maganda ang prospect ng iyong negosyo sa hinaharap. So dito nakikita ang mga investor, mga katulad ni Mark na gustong magkaroon ng extra income at yung mga kumpanya na nangangailangan ng mamumuhunan para mapalawak pa nila ang kanilang negosyo. So, nagpalista sila sa Philippine Stock Exchange. So, ngayon, nagpalista na si Alden at May, nilista nila yung Team Matakaw sa Philippine Stock Exchange. Ngayon, sunod nating tanong, sino ba ang bumibili ng stocks? O ng SAPI? Yun ang Tagalog kasi ng stocks, SAPI. Sino ba bumibili ng SAPI? Sino ba to yung ready buyers? Yung sinasabi ko kanina. Yung handang bumili. Sino nga ba sila? Una, pwede ito yung mga government agencies na nagpo-provide ng social security sa atin. Yung GSIS para sa mga government employees, yung SSS para sa mga private employees. Tataka kayo, parang ang litang monthly contribution nyo. Pero ang laki na nakukuha mo, kaya may sickness benefit ka. So after mo mag-retire, may monthly may retirement pay ka. Ang GSIS at ang SSS, hindi lang sila nagre-rely sa contributions ng membro nila. Sila ay bumibili rin at nagbebenta ng stocks sa Philippine Stock Exchange para may extra income sila, para may maibigay sila sa kanilang mga membro na benepisyo. Isa pa ay ang mga bangko. Mga bangko, hindi lang naman sila kumikita sa pagpapautang ng pera. Kumikita rin sila sa pamamagitan ng pagbili at pagbenta ng stocks at pagkuha ng dividendo. Ito rin, ang isa pa sa mga namimili at nagbebenta ng stocks ay yung mga pangkaraniwang investors katulad natin. Pwedeng mga high net worth individuals, yung talagang mayaman. Pwede rin yung mga pangkaraniwan tao
na may naiipon ng konti, gusto nilang palaguin sa pamamagitan ng pagbili at pagbenta ng stocks. So dito yung mga insurance companies, katulad ng Sun Life. Papansin nyo, may binibenta silang insurance product na nag-aalok pa ng, or may pang-engganyo sila na extra income. Kaya sila nakaka-come up ng ganong insurance product dahil sila mismo ay bumibili at nagbebenta ng stocks sa merkado natin. Isa din sa mga nangangalakal sa Philippine Stock Exchange ay yung mga kumpanya na gusto ring magkaroon ng extra income, hindi lang sa pagbebenta ng kanilang pangunahing produkto. Katulad ng halimbawa nito, yung Republic Biscuits. Hindi lang naman sila kumukuha ng or kumikita sa pamamagitan ng pagbebenta ng biskwit. Sila rin ay bumibili at nagbebenta ng stocks para may extra income sila. Ayun, mabalik tayo sa sinabi ko kanina na karamihan daw na bumibili at nagbebenta ng stocks sa merkado natin ay mga foreigners. Yes, totoo 'yun. Pero hindi sila yung hindi purong retail investors 'yun. Karamihan sa kanila mga institutional investors. Katulad ng mga bangko, halimbawa dito ay HSBC, tsaka tong Sun Life. Sun Life foreigner pa rin 'yan dahil nakabase sila sa Canada. HSBC naman nakabase sa United Kingdom. Sila talaga yung maramihang bumili at magbenta ng stocks. At sila rin yung nagpapataas at nagpapababa ng presyo ng stocks. Dahil sa maramihan nilang bilihan at benta. So, paano nga ba magsimula sa or paano ba maging participant sa Philippine Stock Exchange? Madali lang yan. Una, hanap ka lang ng broker. Madali lang maghanap ng broker. Pumunta ka lang sa website ng PSE. Pwede mo i-google yun, Philippine Stock Exchange. Tapos punta ka lang sa may market participant section. Pwede kang humanap ng mga online brokers like COL Financial tsaka BPI Trade. Once nakapili ka na ng broker, by the way, sa mga broker, karamihan sa kanila, 5,000 pesos lang yung minimum na pwede mong pambukas ng account. Yung 5,000 na yun, hindi nila gagalawin yun. Ikaw maggagalaw ng pera na yun. Parang sila lang yung hahawak ng pera mo. Na pwede mong, anytime, pwede mong pambili ng stocks. Once na nakapili ka, open ka ng account, kailangan mo lang mag-fill out ng mga signature cards. Parang sa bangko, may mga signature cards ka lang i-fill out. So, present ka lang ng 2 valid IDs. Saka ibibigay mo yung pambukas mo ng account. Parang yung sa savings account. Kasi pag nagbubukas ka ng brokerage account, parang nagbubukas ka lang ng savings account. May minimum deposit. So, ganun din yung mga broker. Yung may minimum deposit sila. Pero hindi nila gagalawin yung deposit na yan. So, ikaw yung maggagalaw ng pera mo. Hindi siya initial investment na matatawag din. Kasi, hindi ka naman bibili ng stocks right away upon opening your account. Makakapagbili ka ng stocks the next day, the next trading day. Kunwari, nagbukas ka ng brokerage account ng Lunes, kinabukasan nun, by Tuesday, pwede mo nang pambili yun, yung 5,000. Initial lang yun. Tapos pwede mo siyang dagdagan kung may extra income ka pa or extra savings. So, after magbukas ng account, mas mainam, napakainam, bago ka bumili at magbenta ng stocks, mag-aral muna ng fundamental at technical analysis. So, bigyan ko muna ng hapyaw na discussion ng fundamental at technical analysis. Ang technical analysis, sa madaling salita, ito yung pag-aaral
ng pagtaas at pagbaba ng presyo ng stock, para malaman kung ano ba yung stock na pinapaboran ng mga investors in a given time. So, yun yung technical analysis. Madali lang siya. Medyo mukha lang intimidating pero madali lang itong pag-aralan. Kahit sino pwede ito matutunan. Kahit wala kang high school diploma or college diploma, kahit sino pwede ito matutunan. Promise yan. Tapos yung fundamental analysis. Fundamental analysis, parang combination to ng accounting tsaka prospecting. Kung ano ba yung magiging potential ng kumpanya sa hinaharap. Ba't sinabi kong accounting? Kasi sa fundamental analysis, titignan mo yung balance sheet ng kada kumpanya na gusto mong bilhin sa hinaharap. Titignan mo kung may pumapasok pang pera or magkano pumapasok na pera at magkano rin yung inilalabas nila. Tsaka marami ba silang assets, yung pagmamay-ari nila nagpo-produce ng pera versus liabilities, yung mga pinagkakautangan nila na ginagastosan nila in the long run. So, yan yung fundamental analysis. At yan ang tatalakayin natin sa susunod natin pag-aaral. So, I hope may natutunan kayo at maraming salamat sa pakikinig.